Ito guys, so AUD CAD cell setup. Cell setup. Sana ba yung AUD CAD na yun? Ayun, nahit na yung take profit dito. Pwede rin sa gitna. Depende sa inyo guys. Ala, guys, may audio ba ako? Hello? Meron, meron. Meron daw Hearing ma'am, sir. meron. Yun, meron. Bago na pala ngayon yung Zoom ah. And meron akong, ano ma'am, meron akong audio ma'am. Ah, pero ang lupit ng 4 hour guys, no? Sa totoo lang ah, yung ano, yung candlestick pattern, yan na yun, isa sa mga, yung USD CAD din kahapon na sell natin. Ito yung sell natin, no? Dahil dito yan eh. Dahil dito yan sa bearish engulfing. Ngayon, ito yung key level natin. Sideways ngayon kasi guys yung ano yung USD CAD sideways. Ngayon binigyan tayo ng 4 hour time frame, konting pullback lang sabay lipad. Kaya solid din talaga guys yung pinasa ko na 4 hour time frame. Kaya kanina nag-ano ako guys, nag-entry ako dito sa pullback sa imbalance. Kaya nagulat na ako bigla na lang lumipad. Ayan. Ano to guys, swing trader to. Ito guys, so 104 pips. Yan, kasi ano yan guys Euro AUD kasi yan. Pero kung sa iba yan, mababa lang din yung pips niyan. Pero ang importante kasi doon, gumagamit tayo ng calculator. Kung anong sasabihin ng calculator, yun lang din yung gagawin natin. Okay, bakit ako nag-entry? Una guys, meron tayong, dito guys, meron tayong change of character, di ba? Yan, meron tayong change of character dyan. Ito, meron tayong downtrend dito ng momentum. Pero, sa 4 hour time frame, walang continuation na 4 hour time frame. Dito pa lang dapat hindi ako magbabay dito guys kung ito yung nangyari. Change of character tapos merong break of structure dito. Kasi ibig sabihin, possible pwedeng lumipad yan tapos sabay bagsak. Pero hindi ako ano diyan, kumbaga hindi ako bearish dito kasi wala namang continuation yung ano yung change of character dito. Ngayong ano, Ngayong 4 hour time frame, ang nakita ko dito guys, yung 1 day niya uptrend. Tapos yung 4 hour niya is uptrend din. Ito uptrend. Yan, may change of character dyan, may break of structure dyan. Ito yung na-box ko, ito yung key level. Ito yung na-box ko guys Ito yun. Dahil sa candle na to. Yan. Ito kasi yung pinakalas na pinakalas na swing. Yan. Tapos, nakakita tayo ng, ito guys liquidity. Liquidity hunt ng mga stop loss. Tapos binigyan tayo ng bullish engulfing. Dito nag-iisip ako kung ano, kaya inantay ko muna mag-pullback dito. Kaya yun, binigyan tayo ng ganun. Tapos bigla na lang siya lumipad. Para sa akin, bullish siya guys Tapos meron din tayong dito guys, letter M. Yan o, letter M. Yun. Okay. Grabe nga yung momentum, no? Oo, di sila naka-entry. Tulog yata sila eh. Guys, yung Euro NCD guys na sell setup natin, ito rin. Tingnan nyo guys Yan, ito rin. Ito kasi yung ano, yung key level kasi diyan. Ito kasi yung nabot ba? Ito. Kahapon sell setup tayo dito eh. Yan. Yung reason din bakit nag ano, ito guys ito yung bearish engulfing. Tapos nag-pullback kasi merong order block dito na iwan, nag-pullback lang. Yun, tapos bagsak na. Kaya yung trading ideas ko guys, nag-play out na lahat. Ilan yata yun? 4. Kaya ano nyo na guys, yung late lang na nag-played out, ito guys yung sa akin, ano ko lang,
Tingnan natin guys, ito yung target ko. 1:14. Pero 1:2 pwede na ako. Yan, basta 1:2 guys, pwede na ako dyan. Eh, ito downtrend talaga to eh. Wait lang. Oh, may break of structure naman. Ah, okay. Grabe, solid talaga. Alam niyo ba guys, bakit hindi to lumipad? Kahit merong change of character dito. Ito, bakit to na invalid? Yan, bakit na invalid yung 1, 2, 3 na yan? Ito guys, oh. Merong 1, 2, 3 kasi dito guys sa 4-hour time frame. Pero useless yan kapag yung higher time frame is hindi uptrend. Downtrend guys eh. Ito yung reason, no? Merong ano dyan. Yan. Ito yung reason. Okay. Wait natin yung ano. Gold muna tayo guys sa gold. Sa gold guys ito yung gold. Wait lang. Grabe. Ito ba ako? Yung 1 week niya kasi guys, bullish talaga siya. Tsaka yung 1 day din, kumbaga uptrend talaga. Pero yung 4-hour niya, 4-hour time frame. Sabi na nga ba dito, sabi ko magsisell ako eh. Kaso, dito guys maganda mag-sell sana. Grabe kasi yung ano, yung liquidity. Ito kasi yung liquidity guys, oh. Yan. Dapat kasi guys, yung retrace nito, hindi lang ako guys nag-entry kasi wala naman yan sa trading plan ko. Kaya pass lang ako dyan. Sobrang stricto na ako sa plan ko ngayon. Hindi ako nag-e-entry ng ano. Hindi ako nag-e-entry ngayon ng pullback kasi doon ako nakita ng stop loss. Hindi para sa akin yung mga pullback. Pero dito, downtrend kasi ako pero pullback kasi yun. Okay. Sa akin guys, kung gusto nyo guys, kung kaya nyo naman, sell yung hahanapin nyo dito. Most, sa mga scalper guys, siguro mga sell yung hahanapin nila dito. Possible. Kasi hindi na to dediretso sa taas case eh. Ito may key level dito pero para sa akin hindi yan. Para sa akin bubutasin niya to. Sell yung bias ko diyan guys. Ano, possible babalikan niya yung mga ano. Ito yung babalikan niya. Oh. Ito yung mga key level na to. Yan, kailangan niyang balikan yan. Hindi pwedeng didiretso na lang siya. Yan, ito yung mga key level dito sa 4-hour time frame, babalikan yan. Kaya ito guys, kung ano, kung mag-gold kayo, sa akin possible maghahanap ako ng sell opportunity. Yan, ito rin guys, oh, pwede rin tong balikan. Ito, sa 1-hour time frame, merong order block dito na naiwan. Yan. Pwedeng ano, pwedeng short term, lilipad, ang daming magbabay, sabay, sabay bagsak. Kasi kung lilipad to, yan, meron ditong double bottom. Yan, maraming magbabay dyan. Tapos sabay bagsak. Pero sa akin guys, ano to, downtrend ako. Pero pass muna ako dito kasi hindi ko naman trade yan eh. Okay. Sa Euro NCD tayo. Oo, matindi talaga yung downtrend nito. Kung downtrend to guys, ibig sabihin yung USD CAD by setup. Pero doon ako nalito eh, wait lang. Ay, oo, parang uptrend talaga siya.
Naghalo-halo ah. Tingnan natin kung sino yung mananalo dito. Dito kasi guys sa USD CAD, naglalaban kasi guys yung seller at saka buyers. As in, same sila na may setup ng buy, same sila na may setup na sell. Ay, Kaya siguro ano, kaya 'di ba yung plano ko ito lang. Yan, dito guys nag-TP ako dito ng sell. Tapos dito nagbigay ako ng opportunity to buy hanggang dito lang. Hindi ka pwedeng mag-hold dito guys kasi consolidation 'yan eh. Hindi ka dito pwedeng mag-ano yung mataas pa na ano na TP. Yan, hindi ka pwedeng mag-ano dito guys kasi medyo delikado. Siguro kung nakabay ka sa USD CAD, ito yung best time na magti-TP ka banda. Kasi guys, naglalaban pa dyan yung buyer at saka mga seller eh. Oo, medyo yung gold kasi sa akin, matindi siya ngayon guys. Nasa ano siya, nasa uptrend siya. Pero kung ika-counter trend ko, downtrend siya. Pero mahirap guys eh. Counter trend kasi lagi na hit yung stop loss ko dyan. Kaya tingnan nyo guys, wala akong setup ng gold. Magkakaroon ako ng setup ng gold kapag pumunta sa area na to. Doon ako maghahanap ng mga opportunity. Mga key level. Basta guys, yung nabigay ko guys na trading ideas, nag-take profit na yun lahat yung apat. Baka mamaya kasi may sumabay pa eh, tapos yun, delikado yun. Ito guys, so yung AUD CAD setup natin, yan, sell setup siya kasi, yung one day niya kasi guys, downtrend yung one day niya. Tapos sa 4 hour naman, okay. Ito guys, so merong change of character, may break of structure. Ito guys, key level. Yan, ito, pullback lang to. Yan, dito take profit na. Yung Euro AUD, ngayon lang guys nag-play out. Yan, nakabay tayo dyan. Euro USD, tapos na rin. Nag-sell na tayo dyan. Sell setup. Take profit dito. USD CAD. Pero guys, sa mga pinagpapasa ko pili lang kayo doon guys ng ng gusto nyong i-trade. Okay, wag nyong i-trade lahat. Pili lang kayo doon ng pair tapos i-manage nyo yung risk nyo. Yun lang yung sekreto doon guys. Wala namang profitable trader guys na sugarol eh. Kaya kung may sugarol ka pa na attitude, medyo bawas-bawasan natin. Lalo na pag newbies ka guys Hindi mo matatalo yung market kapag 3 months or 1 year ka pa lang. Kahit 2 years ka nga, hindi mo nga matatalo yung market eh. Kaya I suggest, stick ka lang sa trading plan mo. Okay, i-manage mo lagi yung risk mo. Hindi porket nanalo ka ng 2 beses, 3, hindi yun profit guys, hindi yun profit, babawiin yun ni market. Kaya ingat-ingat lang. Sa Euro NCD guys, ito guys yung perfect time to buy. Ito guys, ito yung pero 1 day time frame to guys medyo matagal-tagal to. Yan. Ito antayin ko to sa area na to. Okay, matagal-tagal yan. GBP CAD. Ito walang setup dito guys, kaya pass tayo. So, same sila. Wait lang guys, hanap ako ng mga setup natin na pwedeng pasukan. Grabe yung mga key level oh.
Okay, tapos na to. Eto, yun. Ito pala. Ito rin, wait lang. Okay. Pwede. Guys, dito guys, cell yung hahanapin ko. USD CHF cell setup. Maghanap ako ng cell setup dito pero hindi ngayon kasi nasa uptrend pa yung 4 hour niya. Oh, baka next week na to, next week na to. Basta guys sa USD CHF, dito sa area na to guys, maraming seller dito. Kaya ingat lang kung magbabay ka. Ito yung opposite guys ng ano ng ito yung opposite ng mga Euro USD, GBP USD, and CD USD. Siguro kung downtrend to, ibig sabihin uptrend to. Ayun, wait lang. Hanap tayo ng uptrend. Ito, Euro NCD dito. Market structure. Boom. Ayan, same sila guys. Uptrend sa 1 day, yung USDCHF naman is downtrend. Kaya yun, medyo pumabor sa ano natin, sa TA natin. Kaya dito, looking for buy, ibig sabihin USD CAD, damay din. Bali sell talaga yung USD CAD. Ito kasi guys, yung USD CAD, pass na muna ako dito guys eh. Medyo nalito lang ako dito. Pero possible dito sa area na to, possible sa area na yan, baka biglang bumagsak agad. Pagdating dito guys, sabay bagsak. Pinalikan lang. Ayun, pwedeng balikan yung supply zone dito. Merong supply. O nga no, pwedeng mag-sell dito. Pwede. Pare, magsisell ka dyan. Dapat dito yung TP mo. Kaso matagal eh. Pero okay lang. Wala, medyo matagal to. Ito sayang oh. Dapat yung entry ko last time eh. Pero hindi ko lang in-entry yan guys. Ito. Ito guys, so ito yung mali ko last time. 'Di ba sa 4 hour time frame may bullish engulfing na. May bullish engulfing na dyan guys eh. Kaya ngayon guys, ano eh, parang minindset ko na yung sarili ko na sa 4 hour, mag-i-entry talaga. Kasi minsan lang ako guys nag-i-entry sa 4 hour talaga. Sa USD CAD lang at saka ano. Pero napapansin ko sa mga setup ko kasi, ang gusto ko talaga kasi i-entryhan yung 1 hour time frame. Yung may change of character, tapos break of structure, may mga ganun. Pero sa 4 hour time frame guys, kapag may nakita kayong ano, yung candlestick na pinapasa ko sa GC, i-backread nyo na lang doon kung ano, kasi basta nagpasa ako doon ilang beses. Siguro 5 times. Yan, pinasa ko sa trading ideas. Ito guys, oh, basta malaman nyo lang yung key level, yung valid na area. Yan. Yan yung reason bakit lumipad to. Okay, kaya dito, expect ko na ano kasi may bullish engulfing dyan eh. Key level yan. Ito, binax ko na. Pero guys, yung mga ano, yung mga candlestick pattern kapag hindi yan key level, medyo alanganin guys, sasablayan. Dapat ma-identify niyo yung mga key level. Paano ba yung mga key level? Ganito lang kasimple. Yan, kunwari may ano diyan, may 1, 2, 3. Ito mga key level to. Yan, ito key level yan, ito key level to. Yan, mga key level yan. I-identify niyo lang yan guys ha. Ang ba pa pala ito? Ito sobrang bullish talaga ako diyan eh. Actually nga, ito guys, so tingnan ko sa 1 day.
Sa 1 day time frame niya, oo, meron ganito. Isip ako kung pwede ko siyang i-hold eh. Continuation. Baka ganun. 1, 2, 3, 4. Oo, baka pwede pa dito. Hanggang dito. Pero tingnan natin guys, tingnan natin. 1:2 pwede na eh. Guys, baka may gusto kayo ipati guys ah. Kasi sa akin kasi wala na masyado eh. Ito key level to. Ayun, binalikan lang din. Tingnan natin yung 4-hour time frame. Boom. AUDCHF. Ito. Wala pa, ito pa yun. Matagal to, matagal to. Nag-aantay ako dito guys. Ito yung key level niya. Dito tayo mag-aantay ng malupitan. Sa akin guys, uptrend na siya. Ito yung pinaka the best na reversal. Siguro possible aabutin yun dito. Kaya if ever man mag-trades ako dito, yan, mag-aantay ako ng mga 1 week para maka-entry. Next week guys, pwede siguro to baka maabot. Next week, tapos siguro baka umabot dito sa area na to. Aabutin tayo ng mga 2 weeks. Depende sa market kung may mga news. Sekreto lang naman doon, ano eh. Huwag mong gagayahin yung ginagawa ng karamihan. 'Di ba? 'Di ba nababad trip kayo pag wala kayong position, no? Ganyan din ako dati. Pero ngayon kasi nakokontrol ko na yung sarili ko na kahit twice lang, siguro mga 4 times or 5 times lang ako mag-trade sa isang buwan, okay na ako. Kasi majority kasi ng mga tao sa labas, hindi kaya yung gano'n eh. Yung nangangati sila tapos parang nagagalit sila kapag walang position. Tapos sobrang source of income talaga nila yung forex. Yan yung ano, kumbaga pinag-aralan ko na yung mga behavior lahat ng mga trader. Tapos yun, iibahin natin. Yan, dito guys, mag-aantay tayo. GBP, JPY. Wala yata ako nun ah. Meron. Okay. GBP, JPY. Uptrend siya guys, uptrend. Uptrend siya. Tapos ito yung mga key level guys. Actually nga, inano ko na pala eh. Ito yung mga key level niya guys oh, na pwedeng mag-buy sa mga key level na to. Dito. Yan, key level yan. Tapos ito, key level to. Yan, kung magbabay man ako, dito ako mag-aantay sa pullback. Kahit alam ko na ano, na dito ako mag-aantay, pwede ko sanang i-take advantage to eh, yung downtrend niya. Kaso, doon ako naitan lagi ng stop loss. Kaya binago kong sarili ko. Hindi na ako magte-trade ng mga pullback. Yan, medyo matagal-tagal pa yan. ODJPY. Oo, kaya baguhin lang natin yung attitude natin. Actually, katapos na pala siya. Ito yung entry dito guys. Oh. Ito yung key level. Yan, ayan yung key level. Tapos, tingnan natin sa 4 hour kung ano nangyari.
Ayan oh, bullish engulfing na naman. Ito, nakita natin sa 4 hour guys ha. Guys, tandaan nyo ha, di ba? Ito yung key level. Key level. Tapos dito, nagkaroon na ng ano, liquidity hunt. Kumbaga, nang hit na siya ng stop loss. Key level to guys eh, key level. Ganun lang naman importante dyan eh, ma-identify mo ng maigi yung key level. Ngayon, ito yung 4 hour niya. Yan. Ito yung liquidity hunt. Ito yung dahilan, ano ito, nang hit lang to ng stop loss. Tapos biglang papasukan ng key, ito, yan. Bullish engulfing. What if lang mag-entry tayo? Example lang guys ha. Try ko lang. Hindi ako mag-entry sa 1 hour time frame. Pero possible, pwedeng bumalik dito. Pero tingnan natin. Hindi ako mag-entry sa 1 hour time frame. Pag may kileb, ito. Yan. Entry kaagad. Ito yung last na swing. Tagpas natin ng konti. Tingnan natin guys ha. Tapos yung TP, ito. Above nito. Ops, pero tingnan nyo guys ha, matagal to. Bali, may position ka ng February 2. Ito February 9 na, 1 week ago na. Tingnan natin. Ay, oo, mga 2 weeks. 2 weeks, guys. 2 weeks bago ka na TP. Oops, boom. Grabe no, matindi pala yung ano talaga no. Kahit ako din na-amaze ako sa mga ano eh. Basta guys, sa 4 hour guys ha. Hindi sa 1 hour. Basta sa 4 hour yung candlestick pattern. Yung bullish engulfing, hammer, tapos ano pa. Pero dito kasi, nagkaroon naman kasi talaga ng volume. Basta ma-identify mo yung key level. Kaya ngayon, confident ako sa sarili ko na ano. Ito kasi guys, so ito kasi yung key level nagkaroon dito. Buti na lang naka-entry ako dito. Same din sa USD CAD. Tingnan nyo guys ha. Ito yung yung ano, candlestick pattern. Kaya bumagsak. Ngayon, ito, hindi ko lang to in-entryhan, pero alam kong key level to. Kaya nag-signal ako kagad ng buy set up. At the same time, nag-TP ako dito. Pero hindi ako nag-entry dyan. Kasi may hinaantay ako dyan ng 1 hour time frame. May kulang lang, pero dito nag-change of character na. Pero okay na, the best pala yung 4 hour ah. Kaya ngayon tatandaan ko yan. 4 hour time frame, no? Parang ano na, parang nakikita ko guys sa mga ano ko, sa mga dapat kong pasukan, siguro mga 15 times na. Basta pag may 4 hour time frame, ilang beses na nangyayari yan eh. Kaya yun, gagamitin na natin siya talaga ng malupit. Ay, ito, wait lang. Ito, NCD CAD. Pero tapos na pala. Papasok na pala sa key level ulit. Key level. Ito. Tapos, ang kagandahan dyan, guys, ang key level guys ha, maximum guys, twice lang yung bounce. Pwede pa yung mag-valid. Basta twice lang. Pag thrice na, possible, i-break nyo na. Kunwari, ito yung key level. Example lang, key level. Pag nag-bounce dyan yung price, lalo na pag isang beses pa lang, ano yan, lilipad kagad yan. Pero kapag twice, pwede pa. Pero kapag thrice na, possible, bubutasin niya na. Kunwari ito, nag-touch, lumipad ulit. Pag nag-touch to ulit, possible, bubutasin niya na yan. Basta yung key level guys, maximum 2 bounce lang. 2 beses lang siya dapat magamit. Pangatlo, parang ano na, humihina na yung power. Ngayon dito, meron tayong sa 1 week na tayo. Ito yung 1 week. Ayo, downtrend pa rin talaga sa 1 week. Sa 1 week, downtrend. Grabe yung order block pala dito.
Wala pa akong makitang ano dito. Downtrend guys sa 1 week. Sa one day downtrend. Sa 4 hour niya. Pero dahil swing trader ako, hindi. Papasok ako sa mga trend lang. Wala guys, delikado mag-buy dito. Next ako agad. Sell pwede pa. Saan ako magsisell? Wala na guys, wala na. Wala na muna setup. Expired na lahat eh. Eto guys, buy setup guys dito. Buy setup ngayon sa Euro USD. Pero next week na to guys kasi matatapos na to eh. Possible guys, bumagsak pa to. Bumagsak yan dito banda. O sakto, may ito, wait lang. Check ko lang to ah. Okay, akala ko ano. Possible guys, bumalik dito kasi may orders pa na naiwan. Possible lang ah. Yan, bumalik sa dyan. Bumagsak sa dito. Tapos dito pa magkakaroon ng... Ito key level to guys, key level. Yan, dito ng change of character. Okay, next week na to. Next week. Friday naman ngayon guys eh. Medyo kahit wag na muna kayo mag-trades. Pero depende sa inyo guys ha. Yung main office naman guys ng multibank, yan, ano naman sa scalp. Yan, this week panalo sila. Hindi ko nga napansin na may isang SL hit yata. Pero the rest ng ano nila, puro wins. May account kasi ako guys na pang scalp lang talaga. May account ako na pang ano, yung scalp sumasabay ako sa multibank kasi hindi ako scalper guys eh. Sumasabay lang ako doon, nakaseparate 'yun. Sumasabay lang ako doon sa kanila, ang nire-risk ko lang doon sa gold naman 0.03, parang ganoon, 0.05 hanggang doon lang. Tapos ito kasi yung ano ko, pang swing trader talaga ako. Swing trader. Minsan day trader din. 'Yun lang. Para at least dalawa yung ano. Kasi dahil hindi ko kaya yung scalp, edi doon ako sa main office na sumabay. Nakakatulong sa sa psychology ko kasi kumbaga hindi ako nagmamadali kasi syempre may scalp naman sa kabila tapos may swing trader naman dito. Pero kagabi, gusto ko ng pasukan to eh. Nandito pa lang ako sa pangalawa. Sabi ko babagsak talaga to ah. Yung stop loss ko sana dito ko ilalagay yan. Yan, tapos sabi ko lang ano lang siguro 1:8. Ito kasi guys gusto ko tong ito kasi yung last kasi na isa pa. Ito yung mga stop loss. Yan, kung dito na medyo magiging malayo na ako. Kaya ito kasi guys yung mga dapat niyang i-hit. Yan, ito yung tatlong foods. 1, 2, 3. Kaya dito hindi ako maglalagay ng stop loss dyan kasi possible i-hit niya yan. Dito ako naglagay sana. 1:8. Pwede sana 1:2 eh. Pero 1:8 yung sabi ko kagabi. Kaya medyo nagdalawang isip ako. Okay guys, matatapos na to guys. Medyo ito pala, wait lang. Ito guys CHFGPY. Bilisan ko lang. Okay, bumalik na naman pala siya. Ito guys, pwede may setup tayo dito guys mamaya. CHFGPY by setup. Ayan, yung key level niya, ito. Yan, nasa key level siya guys 4 hour time frame. Pag may makita kayong ano dyan, pwede kayong pumasok. Yan, pag may nakita kayong candlestick pattern dyan, pwede nyo pasukan.
Okay, thank you guys. Maraming salamat and God bless. 4-hour time frame ah.